Sa NBA, madami tayong nakikita na hindi natin alam kung saan nagmula o anong ibig sabihin. Madaming pangyayari o trivia na hindi madami ang nakakaalam. Kaya tawagin natin tong NBA edition ng Did You Know? Part 1, let's go! Alam mo ba kung ano ang spur sa San Antonio Spurs? Well, ito yung bagay na matulis na nakasabit sa likod ng boots ng mga Cowboys. Ang gamit nun ay parang pangkuto sa kabayo, pampabilis o pangkontrol habang nakasakay sila. Kadalasan ang visible lang kasi sa tao ay yung whip o latigo na hinahampas sa kabayo. Ang San Antonio ay nasa Texas at ang Texas ay kilala sa cowboy culture. Kaya nga ang Dallas ay parang may kabayo din sa logo nila. Kaya yung letter U sa word na Spurs ay kinortehan na hugis spur, hindi lang para astig, kundi may lalim at kultura sa likod nito. Alam mo ba na ang pinakamatagal na NBA game ever ay nangyari noong January 6, 1951 sa laban ng Indianapolis Olympians versus Rochester Royals. Nagkaroon lang naman to ng hindi lang isa, dalawa, tatlo, kundi 6 na overtime. So, 78 minutes yung laro. Hindi pa siguro kasama ang timeout at commercials. Ang tagal nun. Pero ang mas nakakagulat ay ang final score ay umabot lang ng 75-73. Yung score na yan, kaya makuha yan sa panahon ngayon kahit isang quarter lang. Paano nangyari yon? Well, wala naman kasing shot clock dati. So kung trip mo hawakan ng bola hanggang matapos ang laro at magpatintero lang kayo sa court at itira lang sa mga huling segundo, pwede. Kaya sa laban na yon may isang overtime na 1 point lang na score. Kung ngayong era yun mangyayari, tutulugan ng mga fans to malamang. Alam mo ba noong late 1940s to early 1950s, may rule na kapag na-foul ka habang tumitira o shooting foul, bibigyan ka ng 3 free throw attempts pero ang maximum points na pwede mo makuha ay 2 points lang din. So may 3 chances ka para makuha ang 2 points. Bagay kay Lebron to. So kapag 1 out of 3 lang ang napasok mo, 1 point lang yon. 2 out of 3 ay 2 points. Ang 3 out of 3, 2 points pa din. Walang bonus points. Pero kung si Ben Simmons ka at wala ka na ipasok, di wala. Alam mo ba na Gold Nuggets ang tinutukoy sa team ng Denver at hindi Chicken Nuggets? Noong 1800s, panahon ng Colorado Gold Rush, madaming tao ang pumunta ng Denver para maghanap ng ginto. Kaya bilang tribute sa history ng kanilang lugar, tinawag nila ang kanilang team na Denver Nuggets. At yung 5280 na nakikita mo sa jersey nila, hindi yon birthday ni Jokic, kundi elevation ng city ng Denver above sea level. 5,280 feet. Kaya nga tinawag din itong The Mile High City. Alam mo ba na si Dennis Rodman, isang Hall of Famer, ang hari ng rebound ay hindi marunong maglaro ng basketball ng college? Yes, legit. Parang inspired talaga sa kanya ang karakter ni Sakuragi. Lumaki siyang ghetto ng Dallas, walang tiwala sa sarili at hindi siya athlete. Dahil 5'6 lang naman ang height niya noon. Pero bigla siya tumangkad sa 6'7 pag edad niya ng 20 years old. At doon pa lang siya nagsimula magseryoso sa larong basketball. Walang shooting, hindi flashy, pero nagbabad sa gym at nagdevelop ng kakaibang instinct sa pag-position at timing sa rebound. At ngayon, isa na sa kinikilalang legend ng NBA. O ngayong alam mo na, paki-like na ng video at paki-follow o subscribe na din para ma-update ka sa part 2.